Pagkatapos niyan, eto naman, siyempre sasagot din ito, anak ng Duterte 'to, eh. Oh, sasagot ito, mga kababayan. Kaya lang medyo iba pagka itong mga 'to na ang sumagot, may mga pagbabanta na, 'di ba? May banta. Baka akala niyo kapagka kami nakaligtas dito o 'pag nalagpasan namin 'to, walang consequence na kapalit itong mga ito. Yan yung mga salitaan po ng mga DDS, ano? Ganyan po yung mga salitaan. Si Baste 'pag nagsalita yun, ay putik na yan. Magugulat ka na lang biglang mananampal yun ng ano, general, kahit hindi naman kaya. Ano ho? Oh, ngayon, yung sinabi ni Pulong na yon na baka akala niyo, walang kapalit itong mga nangyayari kapagka aming nalusutan itong mga 'to. Itinagalog ko lang po, base po sa interpretasyon ko, 'no? Ngayon siyempre sasagot ang pangulo diyan. Maitatanong sa pangulo 'yan, 'di ba? Sabi ni Paul, ang lapad, Sabi ng pangulo doon sa sinabi ni Pulong Duterte na baka akala niyo walang consequence ito sa inyo kapagka nalusutan namin ito, ano? Ano nga ba na ang makukuha nating sagot sa kanya kay Pulong? Alangan namang sabihin niya, tama lahat 'yan. Siyempre kakampihan ng kapatid, kakampihan ng kapamilya. Kahit nga ho mga kababayan, yung West Philippine Sea na no comment, na halos lahat po alam na kahit papaano bilang Pilipino ang Vice Presidente, magbigay man lang ng komento para doon sa kanyang, lagay sa West Philippine Sea, hindi bigay. So ano ho ang ginawa ni Pulong? Kuya to the rescue. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Doon pa lang ho mga kababayan, alam mo na, na hindi para sa para sa Pilipinas sila, Sabi nung iba, kasi yang mga yan kaya hindi makapagkomento na at kaya si Marcoleta, no such West Philippine Sea daw. May mga nagkokomento dito sabi nila, kasi naibenta na yan, ano po. Pero yon mga nagkokomento lang po yun mga kababayan. It's up to you kung papaniwalaan niyo ho. Ano, yun na lang. Yung tipo ho bang hindi hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Ayos ano? Makampihan lang ho mga kababayan. Siyempre kadugo ko 'yan, ipagtatanggol ko 'yan. 'Di mo ba? Eto ngayon, kahit na alam na nila, nangalngal na po sila ng ngalngal at wala ng patutunguhan yung kanilang ipinaglalaban. Tapos sila pa po ang may gana, ang may kapal ng muka na magsabi na, bakit ang gobyerno ni Marcos walang walang transparency, hmm? Samantalang ho sila ang mga kababayan ang ayaw maglabas nung kanilang mga sagot. Iniiwasan nilang sagutin, yung mga katanungan sa kanila. Ano po? Ano sinasabi nito? Ilang beses na ba kayong, nabigo? 'Di pa ba kayo nadala? Saang bigo? Kaya pala nagngangalngalan yung mga Duterte, nag-iiyakan yung mga Duterte, 'di ba? Ano? "Hoy, nanalo lang 'yan si Marcos." Nanalo si Marcos, putang ina hindi ko nga kilala yang mga yan, nung 2014, 2015, Sino ang mga Duterte sa buong Pilipinas nung 2013, 2014, 2015? Sino ang mga Duterte nun? Wala. Doon sa Davao kilala sila, pero sa buong bansa, kinang ina. Sino may kilala diyan? DDS? Kayo kailan, nagkaroon ng pangalang DDS sa Luzon? Kailan? Bago mag-eleksyon. 'Di ho ba? Bago mag-eleksyon. Eto kulangot, para para sa mga naniniwala.
nakilala na ang mga Duterte at dahil na kaya nanalo ang mga Marcos dahil sa mga Duterte. Eto kulangot sa inyo, oh. Grabe, 'no? Sige nga, bigyan niyo ako ng reason niyo o bigyan niyo ako ng paliwanag niyo kung paano niyo nasabi na nanalo ang Marcos o nanalo si PBBM dahil sa mga Duterte? Or bigay niyo na lang yung paliwanag sa'kin kung paano niyo nakilala si dating Pangulong Duterte. Ayun na lang, simple. Ano po, unless kung taga Davao ka. Pero umugong yung pangalan ni Rodrigo Duterte nung simulang nagbanggit siya na ano, ipapalibing yung lolo ni Sandro. 'Di ho ba? Nung ipapalibing, ginamit ng dating Pangulong Duterte. Pero sino pa din po, mga kababayan, ang humusga para dun sa pagpapalibing? Korte Suprema pa din po. 'Di ho ba? Sige nga, sa Luzon, kailan umalingaw-ngaw yung mga Duterte? Nung simulang nagsabi na ipapalibing or tutulong sa pagpapalibing. Pero 2013, hindi ko kilala yan si Digong. 2014, hindi ko kilala si Sara. Oh, 2015, hindi ko pa din kilala si Baste o etong si Pulong. 2016, yung malapit na ang eleksyon, dahil wala lang tayong choice, dahil Mar Rojas at si, um, sino ba yon? Yung sa Makati, si Binay ang pagpipilian. Eh, narinig natin, "Uy, papalibing." Narinig natin yung mga magagandang sinabi para kay dating Pangulong Marcos. O yun, nauto tayo dati, mga kababayan. Sige nga, please lang DDS, gusto kong marinig sa inyo. Nakilala niyo na 'to, 2012, 2013, 2014, 2015, unless taga Davao kayo. 'Di ho ba? Oh, ano sabi, tuloy natin, dapat talaga siyang ano, ayan na, ang pangulo namin sabi niyan, what else would he say? Alangan namang sabihin niya, tama lahat 'yan. Dapat talaga siya i-impeach, nothing surprising. We've heard this statement from Congressman Pulong before, not exactly surprising. O yan, 'di ho ba? Yung mga pagbabanta nila, yung mga daragan ho, mga bossing, yung mga akala mo, eh, makukuha nila doon sa pambubully nila, wala na ho yan, hindi na uso ho yan, mga kababayan. Ano po, yung sindak-sindak style nila sa pangunguna ng dating Pangulong Duterte, jologs na ho yun at wala na pong naniniwala dun, mga kababayan. Tingin mo yung sinasabi ni Pulong na eh, baka akala nitong mga ito, na mga pumirma o kung sino man yung pinaparinggan nila, walang kapalit yan kapagka kami, eh, nalusutan namin lahat 'to. English po yung sinabi niya, tinagalog ko lang, base po sa aking pag-ano, pag-aanalisa, ano. Tingin mo po kada isa dun sa mga congressman na yun, kinabahan sa sinabi ni Pulong? Naku, eh, maglagay lang ng ilang security yan sa kanila, eh, kampante na yan. Eh, panigurado madami ding security yang mga yan. Ano ho, o kung ano man yung gustong ibig sabihin ni Pulong Duterte. Yung paninindak ho nila, mga kababayan, jologs na lang ho ngayong panahon na yun, na ngayon. Duterte na lang po at mga DDS na lang po ang naniniwala diyaan sa sindakan-sindakan na yan, 'no? Para po sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at kung sino man yung habig nung pagbabanta na yun, jologs na lang yun. 'Di ho ba, Ma'am Lori Mamawag? Hmm, puro kayo kajologsan. Tagal-tagal ng panahon 'no, eh, namumuhay pa din kayo.
sa kajulogsan. Ba't julog sa'yo yung mga DDS ano? Mag-e-edit, anak ng tinapa. Pang ano, yung edit pang 1980s. Linagyan ng santamukal na pera dun sa ibabaw nung lamesa. Jologs na lang ang maniniwala dun. Uto-uto na lang ang maniniwala dun. Etong mga sindakan portion, ako ho kahit papaano kung sakali biglang pumasok sa isip ko, sa Pilipinas na lang ako pupunta, titira. Kahit papaano naman, kaya naman nating umupa, 'no, o mag-hire ng kahit 8 security. Paligiran ko yung sarili ko. Kakatulog ako ng gano'n, ng walang iniisip na may pagbabanta. Alam ko na mas madami yung mga susugod o lulusob, pero panigurado ako may malalagas din sa kanila. 'Di ho ba? Kaya yung mga paninindak na baka hindi niyo alam kung ano consequence nito. Jologs na lang yang mga naniniwala diyan. Bagay jologs naman ho yang mga yun, 'di ho ba?